Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dumating si Jax, may dala tong regalo para sa kanyang inaanak. "How's my Trevor? Happy birthday, handsome boy?" Masayang bati niya. Tuwang-tuwa naman ang batang lalaki na pilit nagpapakuha kay Jax. Habang lumalaki si baby Trevor, hindi maikakaila na anak nga ito ni Tristan Hale. Kuhang-kuha nito ang mapupungay na abong mga mata ng ama, pati na rin ang mala-foreigner nitong itsura. Matangos ang ilong, maputi ang balat at may kakaibang karisma. Kaya imbes na makalimutan ni Catriona ang dating nobyo, hindi rin niya magawa. Dahil halos parang araw-araw niyang nakikita si Tristan sa kanyang anak. "Oh, bakit ngayon ka lang?" Esterehadang tanong ni Amethyst. "Ilang araw na ako dito ngayon ka lang dumating?" Napaismed si Catriona. Nanunukso ang kanyang ngiti sa kaibigan. "Anong meron sa inyong dalawa?" Nangingiting tanong niya habang binibigay si baby Trevor kay Jax. "Wala." Ang todo-tangging sagot ni Amethyst. "Wala? Bakit namumulang mukha mo, Amethyst?" Untag ni Catriona, tsaka napabaling ng tingin kay Jax. "Hoy kayong dalawa, kung may tinatago kayo sa akin, malalaman ko rin yun. Sige, magsekreto kayo sa akin." Babala pa niya. Sa inis at hiya ni Amethyst ay tumayo ito at nagtatakbo papunta sa kwarto. Tinatawanan naman to ni Catriona dahil asar talo sa panunukso niya. "Ayan, nainis si Amethyst. Wala ka namang ginawa kundi ang manukso at mambuyo, Catriona," ani Jax. "Ang cute nyo kasing dalawa, pero palagi kayong nag-aaway. Pinapahanap ka na niya, Catriona," sambit ni Jax. Biglang nagbagong hilat siya ng mukha ng dalaga. Naparunok ng sariling laway si Catriona. Ano? Hindi naman niya kami makikita at malalaman na nandito kami sa Taiwan. Depende na lang kung sasabihin mo. Pilit na pinapasigla niya ang tono ng boses. Pinapakita kay Jax na baliwala sa kanya ang sinabi nito. "Nahihirapan na nga akong itago sa kaibigan ko na may alam ako kung nasan kayo mag-ina. Parang hindi na kayang ng konsensya ko magsinungaling pa kay Tristan." Hindi lang alam ni Catriona kung gaano niya pinipigilan ng sarili na huwag madulas ng pananalita kay Tristan sa tuwing pinag-uusapan nila ang tungkol sa anak. Muntik na nga niyang mabanggit. Buti napigilan niya ang sarili at hindi na ituloy ang sinabi. "Nakikiusap ako sa iyo, Jax. Huwag na huwag mong sasabihin kay Tristan kung nasaan kami. Baka ilayo niya sa akin ang anak ko o kaya malaman ng pamilya niya na may anak kami. Ipapakulong ako ni Mrs. Lumina." Nakikiusap na sabi ni Catriona. Napipilitang tumango sa Jax at alanganing ngumiti. "Umuwi ka na kasi. Sabihin mo lahat kay Tristan ang mga nangyari. Natitiyak naman akong poprotektahan ka niya, lalo pa kung malaman niya na may anak kayo. Mas gusto ko yung ganito, ang tahimik ng buhay namin mag-ina, malayong malayo sa magulong pamilya ni Tristan." Karapatan ding malaman ni Tristan ang tungkol kay Trevor. Siya naman ang ama, di ba? Dapat bigyan mo ng pagkakataon ang mag-ama na magkasama. Pangungumbinse ni Jax. "Alam ko yon at naisip ko na noon. Pero natatakot akong hindi niya ibalik sa akin ang anak ko. Tsaka kasal na sila ni Madeline. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng kanilang pagsasama." Wala pa ring alam si Catriona sa totoong estado ng kasal ni Tristan at Madeline. Hindi rin ito batid na matagal nang hindi nagsasama ang mga ito sa mansyon. Paano kaya kung malaman ni Catriona na sila ni Tristan ang totoong mag-asawa? "Hindi ka ba hanapin ni Tristan? Panayang pasyal mo dito, baka nagtataka na yon. Tsaka paano nagagawa mong magpabalik-balik dito at sagot mo pa ang pamasahe ni Amethyst?" Usisa ng dalaga. "Nagpaalam ako kay Tristan, pero hindi niya alam kung saan ako pumupunta. May trabaho ako at ipon," paliwanag na Jax at napaiwas ng tingin kay Catriona. Kiniliti si baby Trevor para hindi ma-divert ang isip ni Catriona sa anak. "Akin na nga si Trevor at kumain ka na. Puntahan mo pati si Amethyst, parang ayaw na yatang lumabas ng kwarto dahil sa hiya." Aniya at kinuha si Trevor mula kay Jax. "Busog pa naman ako. Pupuntahan ko lang muna si Amethyst." May kakaibang ngiti si Catriona sa labi at iginalaw-galaw ang kilay na parabang nanunukso. Nangilid ang luha ni Celestine habang nakatingin sa isang matandang lalaki sa screen ng kanyang phone. "Hi po, Papa. Kamusta po? Ako po si Celestine." Pagpapakilala niya ng sarili sa ama.
Ito ang unang beses na masilayan niya ng mukha ng ama at kahit video call nakita niya na ang papa nila na matagal nang hindi nakasama. Sa kalkula na Celestine, kamukha niya ang ama sa hugis ng mukha nito at ngiti nito. Dalaga na pala ang bunso ko. Patawarin mo si papa anak ha. Ngayon lang ako nagkalakas loob na i-contact. Dapat noon ko pa ginawa. Umiiyak na hingi ng kapatawaran sa anak. Sa ngayon po, kalimutan na po natin ang nakaraan. Ang mahalaga po ay nakita ko na kayo. Excited na po ako makita kayo sa personal, papa. Ako rin, anak. Tugon din ng papa niya. Andyan ba ang ate Catriona mo? Pwede mo rin ba siyang makita? Saglit na hindi nakaimik si Celestine. Hindi niya alam kung makikipag-usap ang kapatid niya sa papa nila. Ramdam niya na may galit at hinanakit ang ate Catriona na dahil sa pag-iwan ng papa nila sa kanila noon. Sandali lang po, papa. Kasi po busy si ate sa pag-aalaga ng anak niya. Halata sa mukha ng papa niya ang gulat sa narinig. May anak na ang ate Catriona mo? May apo na ako sa kanya. Opo, sagot ng nakangiting si Celestine. Dahan-dahan pa na lumalapit si Celestine sa ate niya. Pilit na itinatago ang kanyang phone sa likuran. Nang makalapit sa kapatid ay inlapit ang mukha kay Baby Trevor. Gumilid pa sa tabi ni Catriona pagkatapos ay pumunta sa unahan. Pero hindi naman siya nagsasalita. Napakunot ang noo ni Catriona nang mapansin ni Celestine na tila hindi mapakali. Anong problema mo, Celestine? Parang kang buntis na hindi mapaanak. Umupo ka nga. Ines na saway niya. Naparunok si Celestine nang biglang tumaas ang boses ng ate niya. Kinabahan siyang bigla. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang gusto siyang makausap ng papa nila. Hindi pa rin nagsasalita ang nakababatang kapatid. Napatitig siya sa kapatid at pinanood lamang ang bawat galaw nito. Napabuga ng hangin si Catriona. Ano ba, Celestine? May sasabihin ka ba? Naiiritang tanong niya. Napayoko sa Celestine. Nahihiya talaga siyang ibukas ang usapin tungkol sa kanilang papa. Ate, kakausapin ka raw ni papa. Pauna niya na nauutal-utal pa. Nag-iba ang timplada ng mukha ni Catriona. Pero kung papayag ka lang naman wala itong sapilitan. Para namang nagmamakaawa ang uri ng tingin ni Celestine sa kapatid. Malalim na napabuntong hininga si Catriona. Wala siyang hindi kayang gawin para kay Celestine. Nangako siya sa mama nila na aalagaan at poprotektahan niya ito. Okay, napipilitan lang na sagot niya. Unti-unting sumilay ang malawak ng ngiti sa labi ni Celestine. Tiyak matutuwa po si Papa. Sandali lang po ate, tatawagan ko siya para makapag-usap kayo. Excited niyang sabi. Mabilis tumalikod ang nakababatang kapatid ni Catriona. Tila may kinakalikot pa ito sa phone at pagkatapos itinapat ang phone sa tenga. Papa, pumayag na po si ate na makausap ka? Dinig ni Catriona ang sigla sa boses ni Celestine. Maya-maya pa humarap ang kapatid niya sa kanya. Hindi na maalis ang ngiti nito sa labi at saka nilahad ang phone sa kanya. Napatitig si Catriona sa phone ni Celestine. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang isang kamay ng anak niya ay nakaupo siya sa sofa. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya. 10 taon pa lang siya nang huling makita ang mukha ng papa nila. Parang di niya kabisado kung anong itsura nito. Ate? Tawag ni Celestine sa kanya. Napatunghay ng ulo si Catriona sa kapatid. Napatulala siya. Napasinghap na lang siya nang kinukuha na ni Celestine si Baby Trevor at nilagay sa kamay niya ang phone. Saka umalis ito dala ang anak. Papa? Nahihirapang sambit ni Catriona. Para pang iwas na iwas siyang tingnan ng ama mula sa video call. Oh, Catriona, ang aking panganay. Kamusta ka na, anak? Nanginginig ang boses ng papa niya habang nakatingin sa kanya. Okay lang po ako, Papa. Sagot ni Catriona na hindi na napigilan ang magulhol ng iyak at napayoko ng ulo. Narinig niya ang boses ng ama, parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Yung matagal nang tinik na nakabaon sa puso niya, tila nawala. Hindi ako mananawa na humingi ng tawad sa inyo ni Celestine, lalo na sa iyo. Iniwan ko kayong magkapatid at ikaw mag-isang nagtaguyod kay Celestine. Napakalaki ng kasalanan ko na sobrang pinagsisisihan ko. Gusto kong bumawi pero hindi ko alam kung paano. Gusto ko kayong makasama na dalawa at mabuo tayong muli. Ngunit alam ko na hindi yun ganun kadali.
Mahabang litanya ng papa niya habang umiiyak. Ang dami ko pong gustong sabihin sa inyo. Ang daming sumabat sa puso ko na gusto kong ilabas. Ang dami kong tanong, Papa. Bakit mo kami iniwan at pinabayaan ni Celestine? Aniya habang humahagulhol pa rin ng iyak. Tatanggapin ko lahat ang sumbat at galit mo sa akin, anak. Hindi ko na maibabalik pa ang panahong nasayang at mga pagsisisi ko. Pero pwede pa naman siguro akong bumawi sa inyo ni Celestine. Napaangat ng tingin ni Catriona. Hilam ng luha ang kanyang mga mata. Mas lalo pang bumuhos ang masaganang luha niya nang matitigan ang mukha ng papa niya. May katandaan na rin ang itsura niya, kulubot ng mukha at parang medyo mahina na. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha niya. Gusto niyo po ba kaming makita ni Celestine? Tila hindi nakagalaw ang papa niya na panay ang agos ng luha sa mga mata. Papa? Tawag ni Catriona sa ama. Oo naman anak, gustong gusto ko kayong makita at makasama ni Celestine. Mabilis sa sagot ng papa niya. Siguro ito na ang panahon para patawarin ng ama. Mabibilang ang mga araw nito sa mundo dahil sa katandaan at ayaw niyang pagsisihan na hindi man lang nila nakasama ang papa nila. Uuwi po kami dyan ni Celestine. Mahihintay niyo po ba kami? Tanong ni Catriona nang umiti sa ama. Hihintayin ko kayo. Maghihintay si papa sa inyong pagbabalik? Ang tamis ng ngiti nito sa labi na sagot sa kanya. Nang matapos ang usapan nila ng papa niya, malawak nang nakangiti si Catriona. Buo na ang loob niyang babalik ng bansa kasama ng kanyang anak na si Trevor. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Catriona? May ilang oras ka pa para mag-back out? Pariniguradong tanong ni Amethyst. Napabaling siya ng tingin kay Jax na busy sa kausap sa phone. Nasa airport na silang lahat. Sabay-sabay na sila pabalik ng bansa. Kailan ko pa pupuntahan ng papa ko? Matanda na siya at mahina na. Ito na rin ang pagkakataon ni Celestine na makilala ng personal ang papa namin. Maliit pa siya nung umalis siya nang walang paalam. Sagot ni Catriona at napadako ang tingin sa anak niyang tulog na nakahiga sa trolley. Napatawad mo na ba ang papa mo? Wala ka na bang galit sa kanya? Usisa pang tanong ni Amethyst. Mahal ko ang papa ko. Siyempre, patatawarin ko na siya ngayon. Ayokong sayangin na maging masaya na buo kami, kasama namin si papa. Paano kapag nakita kayo ni Tristan? Handa ka na bang harapin siya? Sa totoo lang, pagdating kay Tristan, natatakot ako. Ayoko nang magtagpo ang landas naming dalawa. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Tugon ni Catriona. Inaalala ang kalagayan ni Trevor, oras na mag-cross ang landas nila ng dating nobyo. Ihanda mo ng sarili mo, maliit lang Pilipinas. Kahit anong pag-iwas mo, magkikita pa rin kayong dalawa. Tumango-tango si Catriona. May posibilidad na magkita nga sila ni Tristan. Bati ni Henner. Maliit lang ang mundong kanilang ginagalawan, kaya dapat niyang paghandaan ang araw na yon. Balae, magandang araw sa'yo. Sumilip si Henner mula sa pinto. Nauna na ang katulong na pumasok sa loob ng mansyon. Nasa sala si Lumina at abala sa kanyang pagbuburda. Oh, Henner, napasyal ka, anong atin? Tumuloy ka muna pala at maupo. Tugon ni Lumina na medyo nangingiti. Pumasok sa mansyon si Henner at umupo sa katapat na upuan niya. Itatanong ko lang sana si Madeline at Apo, nandito ba sila? Ha? Magkasamang mag-ina sa school. May pasok ang apo natin sa eskwelahan. Bakit ba? Lumalapit naman ang katulong sa kanila at may dalang 2 baso ng juice at biskwit. Nilapag nito ang dala sa center table. Gusto sanang makausap ang anak ko. Puntahan mo na lang sa eskwelahan. Suhestyon ni Lumina. Ang maigi pa kaya, sabi ni Henner. Tatayo na sana siya ng pigilan ng kanyang balae. Sandali lang, uminom ka muna. Alok ni Lumina. Salamat babae pero nagmamadali kasi ako eh. May importante lang talaga akong sadya sa anak ko. Tila tumaas ang isang kilay ni Lumina. Tinatanggihan ni Henner ang inalok ng merienda. Ikaw ang bahala, balae. Tanging namutawi kay Lumina. Nagpaalam sa kanya si Henner at umalis na ito. Mga mahihirap. Pangot niya niyang turan, mahina, sapat na para siya lang ang makakarinig. Nagmamadali si Henner na umalis at bumara ng taxi papunta sa eskwelahan ng kanyang apo. Gusto sana niyang personal na makausap si Madeline. Meron siyang ibabalita na maganda sa anak. Matagal na nitong alam ang tungkol sa kanyang nakaraan at kung bakit siya nawala ng matagal.
Naglalakad na si Madeline palabas ng private school kung saan nag-aaral si Mariska. Nang makasalubong niya bigla ang papa niya. Pa, anong ginagawa niyo dito? Tanong niya na sinuyod ng tingin ng ama. Kupas ang kulay asul nitong damit at may punit ang suot na pantalon. Lumang-luma na rin ang suot na tsinelas ng papa niya. Agad na lumapit si Mariska kay Hiner at hinalikan sa pisngi ang apo. Anak, baka pwedeng ayain ko kayong kumain sa labas ni Mariska? Napalingon siya sa mga tao sa paligid. Napapatingin ang mga dumadaan malapit sa kanila. Siguro nagtataka ang mga ito kung sinong parang pulubing matandang lalaki ang kausap niya. Kailangan niyo po ba ng pera? Naku, wala po ako ngayon. Binayad ko na po para sa mga gastusin ni Mariska sa eskwelahan. Alam niyo naman po, medyo mamahalin po ang mga ginagamit niya sa school. Tila pag-iwas na sagot ni Madeline. Parang may ibig ipahiwatig ang mga sinabi ni Madeline na pera lang ipinunta niya kaya niya ito sinadya pa sa eskwelahan ng kanyang apo. Anak, hindi ako manghingi ng pera. Kayo pa nga ang iniimbitahan kong kumain sa labas. Nakakuha naman ako ng pera mula sa pensyon ko eh. Baka kulangin pa po yun. Saka, saan niyo naman po kami ililibre ni Mariska? Nakataas ang kilay ng tanong ni Madeline. Lumamlam ang mukha ni Hiner. Ang dating sigla sa mga mata ay nawala. Napalitan ng lungkot na hindi niya kayang itago. Halos hindi ko na kayo nakakasamang mag-ina, sabi niya. Pero napangiti rin si Hiner nang sumagi sa isip ang kanyang pakay. Mayroon lang akong importanteng sasabihin din sa'yo. Tiyak na matutuwa ka? Pa, pumunta pa kayo dito para lamang doon? Pwede namang tawagan na lang ako. Tila naiiritang gagad ni Madeline. Anak, kailangan personal kong sabihin. Excited lang din talaga ako makita kayo ni Mariska. Namimiss ko na kayo. Hindi na kayo pumapasyal sa kondo. Nahimigan ng tampo ang boses ni Hiner. Hinila ni Mariska ang laylay ng suot na blouse ni Madeline. Napabaling ang tingin niya sa kanyang anak. Ma, pagbigyan niyo na po si Lolo. Di pa naman po tayo lumalabas na kasama siya, sabi ng bata. Napangiti si Hiner. Maigi pa ang kanyang apo, gusto siyang makasamang lumabas. Pero ang anak niya halata namang kinakahiya siya sa ibang tao. O siya, sandali lang ho, baka hanapin kami ni Mommy. Tila napipilitang pagpayag ni Madeline. Pinagbigyan lang niya ang anak sa kahilingan nito. Unti-unting nabakas ang saya sa mukha ni Hiner. Hinawakan niya sa isang kamay si Mariska at naglakad na silang maglolo. Nakasimangot naman si Madeline na sumunod at tumungo sila sa magarang kotse niya. Naiinis si Madeline na makita ang tinuro ng papa niya na kakainan nila sa isang mumurahing fast food chain lang pala. Papa, kala ko pa naman po sa isang restaurant niyo kami dadalhin ni Mariska. Pinagmamalaki pa ninyo sa akin ang pensyon ninyo. Mahinang reklamo niya. Nakabusangot ang kanyang mukha at iritang-irita sa ama. Ito lang ang kaya ng pensyon ko, anak. Saka dati naman dinadala ko kay dito ng mama niya noon. Diba, favorite mo pa nga ang chicken at gravy? Pa naman, noon pa yun, iba na ngayon. May dieng sabi ni Madeline. Binuksan niya ang kanyang bag at kukuha na ng pera sa wallet. Pasensya na talaga. Ako ang manlilibre sa inyong mag-ina, kaya itago mo ng pera mo. Mabilis sasabi ni Hiner. Nakita niya na iaabot na ng anak niya 1,000 piso. Inis na ibinalik ni Madeline ang pera sa loob ng wallet niya. Nasunod ang gusto ni Hiner at walang nagawa ang pagtanggi ni Madeline. Tawang-tawa naman ang kanyang apo na binilhan pa niya ng collective toys. Ano po bang gusto ninyong sabihin sa akin? Untag ni Madeline. Lumulon muna si Hiner at uminom ng tubig bago sumagot sa tanong ng anak. Nakita ko na mga kapatid mo. Mga kapatid ko? Mabilis na tumango si Hiner habang nakangiti. Akala ko po ba isa lang ang anak niyo sa Querida? Bakit naging mga? Ilan ba sila? Galit na tanong ni Madeline. Patawarin mo ko anak, ang totoo niyan, 2 ang anak ko sa ibang babae. Gusto ko lang habang buhay na ako'y makita ko kayong 3 na magkakasama. Anak mo sa Querida mo? Niloko mo na nga si mama. Iniwan at pagkatapos bumalik ka sa amin. Tinanggap ka namin ulit, gusto mo pa. Pati anak mo sa Querida mo, tatanggapin ko? Kastigo ni Madeline na may bahid ng panunumbat at pagkamuhi ang boses. Napayoko si Hiner. Ang akala niya tanggap na ni Madeline ang lahat, pati na ang kanyang nagawang kasalanan. Matagal ko nang pinagsisihan ng lahat. Wala naman silang kasalanan sa naging kasalanan ko, anak. Kahit na, anak niyo pa rin sila sa ibang babae. Mga bastarda na naging dahilan kung bakit nagkasakit si mama ko. Tumaas ang boses ni Madeline dahil sa matinding galit na sumira ng pamilya nila.
Naging abala ang buong araw ni Tristan sa restaurant at sa opisina. Bukas pa ang balik na Jack sa trabaho pero may malaki silang event na kailangan na sikasuhin. Yon ay ang booking mula kay Mr. Vertusio. Hindi niya alam kung dapat pa niyang tanggapin yon dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Pero pinagsawalang bahala na lang niya ang kutob. Sir, kukunin niyo po ba yung booking para sa event? Sayang malaking event pa naman po yun. Tanong ng isang empleyado ni Tristan. Tanongin ko sa Jax mamaya, pero tama ka, sayang opportunity. Sagot niya habang tumango. Magkikita sila ni Jax mamaya sa kondo dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Nagring ang telepono ni Tristan. Napalingon siya rito at agad itong kinuha. Tumalikod na ang tauhan niya at tahimik na lumabas ng opisina. Mr. Galvez, napatawag ka, bunga ni Tristan. Magandang gabi po, Sir Hale. I have a good news and a bad news. Kayo na lang po ang bahalang pumili kung alin ang gusto niyong marinig muna. I would rather choose the good news. Sagot ni Tristan sabay tawa ng malakas. We found her. Biglang natigilan si Tristan. Where? Tanong niya agad. She is in Taiwan. Pinuntahan po namin ang bahay nila pero nalaman naming umalis na sila. Biglang napatayo si Tristan, mariing napapikit habang nakakuyom ang palad. That's ridiculous. Nakita nyo tapos umalis na rin agad? Ang sabi mo, good news, Mr. Galvez. Hindi niya napigilan ang mapataas ang boses dahil sa sobrang frustration. Umasa pa naman siyang magandang balita to para sa kanya. She's in the country with her sister, Mr. Hale. Huminto ang lahat sa paligid ni Tristan sa narinig. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang upuan. She's back. Catriona is back in the country. Yes, as a matter of fact, nasa airport na po sila ngayon. Napatampal si Tristan sa noo. Hindi siya makapaniwalang nakabalik na ng bansa si Catriona. Si Mr. Galvez ang inupahan niyang humanap sa asawa. Bakit hindi niyo pa sinundan? Para malaman kung saan sila nakatira. I don't know if you will be happy to hear this. Ani Mr. Galvez sa kabilang linya. Huwag mo na akong bitinin, Mr. Galvez. Sabihin mo na. Nawawala na siya ng pasensya dahil sa putol-putol na pagbabalita. She is with your friend, Jax. May tauhan na po akong sumusunod sa kanila papunta sa bago nilang tirahan. Hindi na nakaimik si Tristan. Nabigla siya sa nalaman. Alam ni Jax kung nasan si Catriona pero hindi niya ito sinabi. Nagtatagis ang bagang niya at napakuyom ang palad. He needs to talk to Jax. Gusto niyang marinig mismo ang paliwanag ng kaibigan kung bakit ito naglihim. Okay na ba kayo dito sa bagong tirahan ninyo? Tanong ni Jax kay Catriona. Nilinga niya ang loob ng bahay. Isang bungalow type ang kinuha nilang uupahan ng buong pamilya ni Catriona kasama ang pamilya ni May. Oo, ang laki nga ng bungalow na ito para sa amin. Pwede naman kami sa 2 kwarto lang na bahay. Pansamantala lang sana habang naghahanap kami ng permanenteng titirahan namin, sagot ni Catriona. Mas maganda na marami kayong kwarto. Alam mo naman si Amethyst gusto niya palagi nandito sa'yo. Kinuha ko na lang kayo ng may 4 na kwarto para may sarili siyang kwarto at saka wag na kayong lumipat sa inyo ng bahay na to. Nanlaki ang mga mata ni Catriona sa gulat. Hala, sobra-sobra naman tong naitulong mo sa amin, Jax. Baka wala akong may bayad sa'yo. Nahihiyang sambit niya. Huwag mo nang isipin yung pambayad. Kung mapilit ka naman, pwede mo akong bayaran ng papiso-piso. Natawa si Catriona sa piso-pisong sinabi ni Jax na kabayaran sa bahay. Paano? Aalis na ako. Pupuntahan ko pa si Tristan sa kondo niya. Baka makahalata kung di ako pupunta ngayong gabi doon. Paalam ni Jax. O sige, maraming salamat talaga sa tulong. Makakabawi rin ako sa'yo. I told you, don't mention it. Ipagpalagay mo na lang na tulong ko to sa inaanak ko. Anak yata si Trevor ng best friend ko. Gagad ni Jax. Napilitan ng umiti si Catriona kay Jax, saka ito tumalikod at lumabas ng bahay. Hinabol pa ng tingin ng dalaga ang kaibigan ni Tristan sa labas. Kumaway ito at ngumiti sa kanya. Nakaalis na ba si Jax? Untag ni Amethyst, naglalakad ng kaibigan niya papalapit sa kanya. Oo, paalis na siya, sagot ni Catriona. Mukhang may LQ kayo Anong problema? Napaismed si Amethyst. Wala ngang kami. LQ pa? Bakit ganyan ang mukha mo? Alam mo, kahapon ko pa napapansin na hindi magandang mood mo nung dumating si Jax. Napaiwas ng tingin si Amethyst. Pinatulog ko na si Trevor. Pwede ka nang magpahinga. Nangiti si Catriona. Umiiwas siya. Panunokso niya. Hinawakan niya sa braso ang kaibigan at hinila niya paupo sa sofa si Amethyst. Anong problema?
Masinsinang tanong ni Catriona. Napabaling ang tingin ni Amethyst sa gilid. Iniiwas ang mukha dahil nagbabadya ang luha sa mga mata. May babae si Jax, sagot ni Amethyst. Babae? Paano mo naman nalaman na may babae siya? Halos alam na alam mo saan pumupunta si Jax? At saka teka, wala naman kayo, di ba? Tumaas ang kilay ni Catriona. Parang may kakaiba sa dalawang kaibigan. Yun na nga ang masakit. Walang kami, tapos nagsiselos ako dun sa babaeng maaligid sa kanya. Napahagulhol ng iyak si Amethyst. Hinagod ni Catriona ang likod ng kaibigan. Alam ba niyang nararamdaman mo? Umiling si Amethyst. Paano ko sasabihin gusto ko siya? Magkaibigan lang naman kami. Pero ayokong maging kaibigan lang niya. Gusto ko si Jax. Mahal ko na nga yata siya.